Good morning guys, midweek update lang tayo. Ngayon ay Thursday. Update tayo sa price actions ng BTC. Guys, so kung napapansin nyo, BTC lang ang aking nire-review or chine-check. Kasi guys, kung anong ginawa ng Bitcoin, pina-follow ng mga altcoins. So, para sa akin, irrelevant na yung mag-TA sa mga ibang coins. Okay, so tingnan natin guys. Nag-range tayo sa price na 71 hanggang 65k. So maganda po yan para sa health ng crypto bull run, kasi ayaw nyo ng mabilisang taas, otherwise may exhausted yung what do you call it, potential high niya. Ibig sabihin parang it will be too fast. So ganun mangyayari. So, usually pag ganun naglo-lose ng momentum. So gusto natin mag-range hanggang right after ng halving, maybe 2 months after ng halving. Tapos slowly lang tayo mag-go up para mas okay siya, di ba? April 15 na yata yung nag-move up na yung having Bitcoin having prediction nila. So anyways, hopefully by this time hindi tayo masyadong bumaba, kasi kung nakikita nyo or kung i-google nyo yung mga chart ng parang past histories ng mga Bitcoin having, usually meron talaga siya mga parang like say 20 to 30% dip bago siya mag-move up bago siya tumuloy sa sa bull run. Tapos ang bull run tapos na, finito. Tapos accumulation phase na naman tayo guys. Dun hopefully pag accumulation phase na guys, may mga followers na ako, or may mga maski nanonood na hindi followers, basta nanonood sila kasi kung interested sila sa crypto. Ayan ang time guys, accumulation phase. Pero pwede ka rin namang every week na non-stop even throughout the bull run. Pero ang return mo talaga is mas mataas pag nag-DCA ka along bear market. Kumbaga sa parang pag by the time na paakyat na tayo, accumulation phase na tayo, fill na yung bag mo, or doon ka na nag-fill ng bag, para pag nasa pataas na tayo, chill ka na lang, hindi ka na naghihikaos magbili ng mga crypto na gusto mo, like I'll show you. Follow 1 month trend reset chart. Okay, hindi siya nag-show lahat. Show lang sa Mexi, kasi nag-show lang yung kung kailan nila lang kasi ito nung around 2020 lang nag-umpisa ang leverage trading. Dati wala, puro spot trading lang. Ngayon lang last cycle lang nagkaroon ng ganito. So meron pa palang good news sa March, around May. Yun na yung pinakaunang deadline ng Ethereum ETF. So titignan natin kung Ethereum Spot ETF, titignan natin kung ma-approve siya ng SEC. Hopefully hindi mo na siya ma-approve, para yung mga ibang gustong mag-accumulate right now makapasok pa, para mag-contribute siya sa konting downtrend. Anyways guys, I'm just rambling. So hopefully by the time na after na ng bull run, kung gusto niyo pumasok guys at mag-start mag-DCA, na-convince ko na kayo na
investing in Bitcoin especially long term is a good idea. Ethereum could be a good idea maybe, pero Bitcoin talaga ang pinaka solid. Tapos pag into crypto na talaga kayo, pwede na kayo mag-practice mag-trade ng ganito. Mag-umpisa muna kayo sa spot trading, tapos move on to leverage. Kasi yung mga ibang bagong pumapasok sa crypto, diretso agad sila sa leverage trading. So they're not really investing in crypto. They're just gambling. Nakahanap lang sila ng ibang ways to gamble. Like, imagine mo wala kang prior experience sa pagte-trade. Sabay papasok ka sa crypto, mag-10 100x leverage ka. Guys, that is gambling, guys. Okay. Kumbaga, i-research nyo muna yung mga i-invest nyo and then start DCAing, spot holding. Okay. Mag-ano muna kayo ng isang buong complete cycle from bear to bull run bago kayo mag-start day trading, guys. Kumbaga, bago kayo start mag-money trade, mag-real money day trade sa crypto, maglaro muna kayo ng yung play money na day trading, guys. Kasi it's not a joke. Trading sa crypto is iba ang movement, iba ang volatility ng crypto, guys. Napapikit lang kayo, nag-down na siya ng 10%. So kung nag-200 leverage kayo, ginagawa pa ng iba, halimbawa meron silang $400 na dineposit, i-max leverage nila yan, tapos igaganito nila, kunyari tinisa kanan, guys, yan, igaganyan nila, okay, tapos ima-market order nila open long. So imagine mo naka 200x ka, guys. Sorry, papalitan natin. Hindi ko mapalitan pag meron ako open order. Anyways, pag naka 200x ka, guys, yung 400 mo, multiply mo by 200. Yun ang bet mo. Ibig sabihin, konting galawan lang nito, pwede kang makaldag buong bankroll mo, guys. Pag halimbawa, 1% move up, right? Tapos nag-short ka. Okay? Pag nag-move up to hanggang dito, tapos shorted ka dito. 1 second, guys. Pakita ko sa inyo. Hindi ko siya masyadong kabisado ko nasa. Alright. So, let's say naglong kayo dito, right? Kunyari lang, guys. Kunyari naglong kayo dito. Tapos stop loss nyo. Ayan, ganyan. So, bumaba na siya. Naglong kayo 200x, right? Bumaba na siya dito. 0.81%, guys. Imagine nyo yan. Multiply mo by 200. Tapos nilagay nyo lahat ng bankroll nyo na halimbawa 100. Wala pang 0.5% movement. Liquidated na kayo. Hindi lang kayo liquidated. Basag ang inyong bankroll. Kasi yung iba nag-trade yan. Hindi nila pinapractice ang proper bankroll na, let's say you have $100, dapat nire-risk mo lang like $2 max na halimbawa yung stop loss mo nasa $2 pag ganun like that, at saka bababaan mo yung mo. So okay, guys, happy weekend, enjoy your long weekend, mga taga Pilipinas at saka taga ibang bansa.